po sa ating lahat. Ngayon po ay ang ating panambahan at welcome po kayong lahat upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. At bago po natin pasimulan ang ating gawain, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na muli kami ay malayang makakapagsamba sa pamamagitan ng aming online service. Lord, patuloy Panginoon na pangunahan mo kami na sa aming pagsambang ito, Lord God, ay maibigay po namin sa inyo ang nararapat na papuri at pasasalamat, Lord God. At Lord, sa lahat po ng gagamitin mo sa mga oras na ito, patuloy mo pong pangunahan ang bawat isa na mabigyan ka namin ng kapurihan, Lord God. At patuloy po, Lord God, na idinudulog ko po sa inyo ang lahat ng aming kapatiran, Lord God, na sa pamamagitan ng aming salitang maririnig, Lord, ay tumimo ito sa aming mga puso, Lord God, at magkaroon, Lord God, ng pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Lord, purihin ka at sambahin ka, at patuloy, Lord God, na ikaw ang Diyos na buhay at nararapat sambahin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ang pagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magbibigay ng ating mga tithes and offering. From the book of Acts chapter 20 verse 35, it says that it is more blessed to give than to receive. Para po ma-experience natin yung buong pagpapala mula sa ating Panginoon, kailangan po natin magbigay ng buong buo na may kagalakan sa ating mga puso. Salamat po, tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin ang ating mga bibigay ng mga tithes and offering. Lord, nagpapasalamat kami dahil dakila ka sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa mga papapalang aming natatanggap mula sa iyo. Sa sitwasyon namin kinakaharap ngayon, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kami pinagpapala at pinasasagana, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na maibalik namin ang mga pagpapalang mula sa iyo, Lord God. Turuan mo kami na mas magbigay, Panginoon, kaysa tumanggap, Panginoon. Salamat sa mga source of income, Lord, na aming natatanggap mula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, turuan mo kami maging mapagpala sa ibang tao, Panginoon. Salamat, Lord, iingatan mo ang aming buong sambahayan, ang aming pamilya, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Thank you, Lord God, and we give you glory, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po muli sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful
above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, oh, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, name above every name, Jesus, name above every name, Jesus. Oh, Jesus. Sa mapagpalang umaga po sa lahat, purihin po ang ating Diyos sa malayang pagsamba at sama-sama po natin siyang parangalan sa araw na ito bilang pag-alaala sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesucristo. Samahan niyo po ako sa paniwalang panalangin. Ama naming nasa langit, sinasamba ka namin, nuwalhati ka namin. Salamat sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, panibagong kalakasan, kalusugan. Salamat sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin dakilang Diyos, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Higit ka namin mabigyan ng karangalan at mawalhati at sa aming pambubulay ng iyong salita, tulungan mo kami maunawa namin at maipamuhay ito sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat sa pangalang banal ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
Muli isang magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay magbubulay ng banal na kasulatan ayon po sa pahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Ayon po sa aklat ng Mateo 28 sa mga talantaan 19 o 19 hanggang 20. Ganito po ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya't habang kayo'y mahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Mula po dito sa mga talatang ito, ang ating tema na sa aking pananalangin, ito ang ibigay sa akin ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Huling tagubilin. Ang talatang ito po, sa aklat ng Mateo, ito po ang huling kanyang salita. At nasabihin ito ng Panginoon Jesucristo nung siya po ay nabuhay na maguli. At ito po yung bago siya pumanik sa langit. Ipinahayag niya po sa kanyang mga alagad. At ngayon po ay ginugunita natin ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. Marami ng aral ang naipahayag na mga, sabihin po natin minister, tagapagayag ng salita ng Diyos. Subalit ang aral na naganap ng marami, hindi po tayo tiyak. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus ay nasulat po sa 4 na ebanghelyo. Mababasa dito ang mga tagpo na kung saan si Maria Magdalena, si Juana, si Salome at si Maria Ina Santiago, mga apostol, ay mga kinatagpo niya ito. At maging 2 lalaking naglalakad sa tabing sa kanilang paglalakbay, na balitaan nilang ang Panginoong Hesus ay nabuhay. At sa kanilang paglalakad, sumabay sa kanila ang Panginoong Jesucristo. At sa panahon ng kanilang paglalakbay, at inaya nila ang Panginoong Jesucristo tumuli sa kanilang bahay, ginawa ng pansumama sa kanila. At doon nung sila ay magsalo, nabuksan ang kanilang mga paningin, nakilala nila ang Panginoong Hesus. At yun po, yung tagpo na bago pumanik ang ating Panginoon Jesucristo sa langit, tinagpo niya ang kanyang mga alagad. At naniniwala po ako maraming tagubilin. Ang mga apostol hindi lang isang beses niya kinatagpo. Minsan sa silid, nagdaos po sila ng banal na hapunan, wala si Tomas. Pangalawa, 1 linggo makalipas, bumalik ang Panginoon Jesucristo sa silid, nando na. At muli sinabi ng Panginoon Jesucristo kay Tomas, Tomas, narito ako. Hawakan mo ang aking mga palad ang aking tagiliran. Dahil si Tomas ay hindi naniniwala na buhay si Kristo, ang ating Panginoon. Subalit, kinausap siya muli ng Panginoon sa Kristo. Ito yung mga tagpo. Hanggang sina Pedro, kasama sila Santiago, sila bumalik ulit siya sa kanilang pagdaragat. At pinuntahan sila ng Panginoon sa Kristo habang nagdadagat sila. Nasa Panginoon sa Kristo, tinanunod sila at lumapit sila kanila. At sila ay kumain din, binigyan ng tinapay isda. At sa kanilang paglalakad na nakilala ng Pedro at ng mga alagad ng Panginoon sa Kristo. Tinanong ng Panginoon sa Kristo ng 3 beses si Pedro, Pedro, iniibig mo baga ako? At doon po umiyak. At nagbigay ng tagubilin ng Panginoon sa Kristo kay Pedro. At bago umakyat ang Panginoon sa Kristo, ang kausap ng Panginoon sa Kristo ang mga alagad niya. At ang tagubilin ng Panginoon sa Kristo kay Pedro, inulit lang niya kasama ng mga alagad ang binasa po natin sa aklat ng Mateo. Maganda ang mensahe ng pagkabuhay na maguli. Pero ang hindi naaalala ng maraming tao, lalo na nagsasabing Kristiyano, ay tagubilin ng Panginoon sa Kristo dito sa aklat ng Mateo bago siya umakyat sa langit. At ipinapahayag ang tagumpay ng Panginoon sa Kristo. At mula dito sa aral na tagubilin ng Panginoon sa Kristo, simple lang ang pag-uusapan natin. Nilinaw niya ito sa kanyang mga alagad na iniwan at pagkatapos sa huling sandali ng kanyang paglisan
At ito'y tagubilin ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po yung pag-uusapan natin sa aral na tagubilin ng Panginoon Jesucristo. Una po, ang aral dito, gawing alagad ang lahat ng tao. Alagad ng Panginoong Jesucristo, hindi alagad natin, o hindi alagad ng mga pastor, kundi alagad ng Panginoong Jesucristo. Tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa talata, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po ang huling tagubilin ng Panginoon Jesucristo sa pagpanik niya sa langit. Katagubiling ito, napakahalaga po na makita natin. Sa mga salitang ginamit dito ng Panginoon Jesucristo yung una pong ginamit niya kaya nga. Ang ibig po sabihin ito, may mga unang tagpo sila ng mga alagad niya. At sila nag-usap-usap yung mga dapat na hakbang na gagawin ng mga alagad. At sa kanyang pagpanik, iniwan niya nga yung talatang ito. At ang mensahe ng makikita po natin ito mahalaga na itinuro ng Panginoon Jesucristo nung sabi niya doon sa gawing alagad ko ang lahat ng mga tao. Ang paraang ipinakita po dito, humahayo kayo. Sa paghayo, titignan natin kung ano yung ginagawa para malaman ng tao kung sino ang Jesucristo ito na sinasampalatayanan ng mga alagad. Maging ang mga Kristiyano ngayon. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa talata, habang kayo'y humahayo, ibig sabihin, umayo. Sa wikang English, go and preach the gospel. Dito tayo pumasok dito sa Tagalog, humayo. Ano ba ang ginagawa sa paghayo? Ang sabi po sa Lucas chapter 24, sa verse 47 at 48, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo namang mga saksi, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Nung sabihin ito ng Panginoon Jesucristo, nung nabuhay na maguli rin siya, sinabi niya ito sa mga alagad. Sa pangalan, sabi niya, sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan dapat ipangaral. Ito sa paghayo ang ginagawa dapat ng mga mangaral. Magsisi ng kasalanan at maranasan ng kapatawaran ng Diyos. Paano ginagampanan ito ng Panginoong Jesucristo nung siya po ay nanditong nagkatawang tao? At paano natin gagampanan habang tayo nangangaral? O ginagampanan po natin yung paghayo? Sabi po ng Biblia, at napakaganda na makita po natin ito. Ito po yung tagubilin ng Panginoon Jesucristo Humayo kayo. At kung paano tayo mahayo, titignan natin yung paraan ng Panginoon Jesucristo. Nung siya ay nandito sa lupa, ang sabi po sa Filipos, sa chapter 2, verse 6 hanggang 8, sabi po ng banal na kasulatan, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niya hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito yung paraan ng paghayo na ipinakikita ng Panginoon Jesucristo. Nung siya'y nandito, nung siya'y lumalapit sa mga tao, ito ang nakita sa kanya at ito yung dapat na makita sa lahat ng mangangaral. Magsisi ng kasalanan, maranasan ng kapatawaran sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ano po dito makita natin? Yung likas na pagkatao, iniwan niya. Yung likas na pagiging Diyos niya, iniwan niya. Yung likas na pagiging tao natin, dapat alisin na natin kasi hindi na tayo basta tao. Sa Diyos na tayo. Sa halip, bari natin yung lumang pagkatao natin. Si Kristo ay sinatabi muna yung kanyang pagiging Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo.
tayo alisin natin yung lumang pagkatao natin. At nakitulad ng isang alipin. Ibig sabihin, makikita sa buhay natin, tayo pangkaraniwan tao. Bagamat tayo ay sa harap ng Diyos, hindi pangkaraniwan tao. Ibig sabihin, matutuhan natin magpakumbaba, makita sa buhay natin ang Diyos sa pangangaral. Para maniwala ang tao na talaga ang pagsisisi at kapatawaran tiyak sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo. Yun ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo. At yan ang isang magandang makita po natin. Yan ang paraan ng paghayo. Hindi pa husayan ng mensahe, dahil ang mensahe simple lang. Mula ng si Kristo, mula, sabi natin si Juan, magsisi kayo, talikuran ninyo ang kasalanan nyo. Ang Panginoon sa Kristo, yun din ang tinuturo. At hanggang ngayon, yun din ang dapat na paghayo na gagawin natin lahat. At lahat ng tao nagsasabing Kristiyano, ito rin ang dapat natin gawin. Itong panahong ito na inaalala natin na si Yesu Kristo na minsang ipinako sa krus na matay na buhay maguli sa 3 araw. Dapat totoong nagsisi na tayo ng kasalanan. At kung tayo nangangaral, ito lang ang dapat bibigyan pansin sa mga tao. Magsisi ng kasalanan at mararanasan ng kapatawaran sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa Kristo. Paano ito tinanggap ni Apostol Pablo? Ang sabi po sa unang Korinto, pangkat na 15 bilang 3 hanggang 4. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Bilang katuparan na sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan. Ibig sabihin po dito ni Apostol Pablo, itong aral na ito, inakap niya, tinanggap niya. At yun din ang kanyang pinangangaral, si Yesu Kristo'y buhay. Si Yesu Kristo'y buhay. At yun ang sinasabi ng Panginoon Kristo, habang humahayo kayo, ipangaral nyo sa pangalan ko ang magsisi at ang kapatawaran mararanasan sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo. Hanggang ngayon po, andyan po yung kapangyarihan. At ito po ay napakahalaga. Tumutukoy po ito sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, yung pangangaral. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto rin po, pangkat na 15, sa bilang na 14. Napakahalaga po nito. Kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Bali wala ang pangangaral ng maraming tagapangaral ng ating Panginoong Kristo kung hindi nabuhay si Kristo na nagkatawang tao. Bali walang katuturan ang pananampalataya ng Kristyanismo kung hindi nabuhay ang Panginoon Kristo. Mangaral man tayo ng mangaral kung hindi totoong nabuhay si Kristo, walang kabuluhan. Nonsense. At ang sabi po dito, napakahalaga po nung paghayo. Sa unang Korinto, pangkat na 15, sa bilang na 17, kung hindi muling binuhay si Kristo, hindi pa malinis ang inyong kasalanan, walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ibig pong sabihin dito, ito po yung hakbang ng paghayo. Ipahayag si Kristo ang magpapatawad sa lahat ng magsisisi ng kasalanan sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo. Kung wala Hesus Kristong nabuhay, walang kapatawarang kasalanan. Sa aral po ng banal na kasulatan, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo. Ibig lang po sabihin dito, sa pinag-uusapan natin ito, magiging malinis tayo lahat sa harapan ng Amang nasa langit sa ating mga sala, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo, na dapat sampalatayanan ng lahat ng tao na si Kristo ay minsang namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing,
at nabuhay, maghahatid ng kapatawaran, maghahatid ng paglilinis ng kasalanan ng lahat ng tao. Manampalataya si Kristo ng buhay na muli. At yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa turo na maraming mananampalataya mangangaral sa Biblia. Kaya napakahalaga itong bagay na ito. At hindi lamang po yun ang tagubilin. Isa lamang po yung tagubilin. Ang pangalawa po, turuan silang sumunod sa lahat ng utos ko. Sabi po ng Panginoon sa Kristo. Maiksi lang naman ito, hindi naman natin kailangan habaan eh. At nalulungkot lang po tayo na ang marami pong Kristiyano inaalala yung pagkamatay, pagkalibing ng ating Panginoon sa Kristo. Maganda po yan. Sana may epekto sa buhay natin. At yung pagkabuhay na maguli ang napakahalaga. Inaalala, nagsasaya, pero yung tagubilin nung nabuhay ay hindi binibigyan pagpapahalaga. Ito po ang bigyan natin pagpapahalaga, ang tagubilin ng Panginoon sa Kristo ang nabuhay. Bago umakyat sa langit, napakahalaga ng tagubilin niya. Umayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. At tinuro po yun ng Biblia kung paano paghayo. Kung paano ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang pagiging Diyos, sinantabi. Nagpakumbaba para maabot ang lahat ng tao. Ganon ang mga ngaral na itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. At sabi, turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, utos ko ng Panginoon Diyos. Sabi po ng Biblia, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po isang maganda. Ang turo ng Panginoong Sus ay hindi naman iba sa turo ng Amang nasa langit. Binigyan niya lang ng diin na dapat ganapin natin lahat. Maraming mga ngaral nakikipagtalo pa kung ano yung utos talaga. Buksan lang natin ang Biblia, ang banal na kasulatan. Nasabi po dyan sa John 8:31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. O sa lahat po ng nagsasabi mga alagad ng Panginoon sa Kristo, sa lahat ng sasabing Kristiyano, kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay nagsasabing nananampalataya ka sa Panginoon sa Kristo, kung tinutupad mo ang aral ng Panginoon sa Kristo, tunay kang alagad. Pero kung hindi ka sumusunod, hindi ka alagad. Ganon pong kasimple. At ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa Kristo, turuan niyo silang sumunod. Ibig sabihin, ang pagtuturo, pag sinabi mo yung gusto mo matupad na. Ang Panginoon sa Kristo at 3 taon ng aral. Sa kasaysayan ng Biblia, sa Acts chapter 1, sa 3 taon, 120 sila. Pero libo-libo ang sumusunod sa Kanya. 5,000 yung pinakain niya ng tinapay, 4,000 tinapay, 7,000 tinapay, 7 pirasong tinapay, isda. Pero pansinin niyo, napakarami niyang pinagaling, pinalaya sa masama espiritu, pero nasaan yung marami? At yan po isang mahalaga. Sabi, turuan niyo sila. Ang pagtuturo, ang Panginoon kung paano nagtiyaga, magtiyaga din tayo. Ang sabi po dito sa talatang binasa natin, uulitin ko po, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Ang sabi po sa John 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahang mananatili sa Kanya. Ang ibig sabihin po, napakasimple lang. Ang utos ko, ibigin lang ang Diyos eh. Pag minahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung kapwa mo. Kasi ang tao, mahal ng Diyos. Ganun lang pong kasimple. Upang silang lahat ay maging alagad din ng ating Panginoon Kristo. Pag ang isang tao naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, lalapit at lalapit sa Diyos siya.
At hindi naman magpapakita ang Diyos sa tao. Wala namang pwede makakita sa Diyos. Ang gagamitin ng tao, yung tao rin na alagad ng Panginoon Diyos. Kung sinasabi natin tayo mga alagad na binigyan ng tagubiling ito ng ating Panginoon Kristo, mahayag sa atin yung pag-ibig sa kapwa. Hindi namimili ng tao. Kaya nga sabi ng Biblia bagamat hindi ko po sinulat dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoon Kristo, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ng Panginoon Diyos ang lahat ng tao. At yan ang gusto ng Diyos na sundin natin, yung pag-ibig ng Diyos. Mahayag sa buhay natin lahat ang pag-ibig ng Diyos, upang ang mga tao ay maging alagad din ng Panginoon Kristo bilang isang nanampalataya sa Kanya. Kaya sa utos pong ito sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus, ito po ay nananatili pa rin na tagubilin sa lahat ng mga alagad niya ngayon sa ating pong mga Kristiyano. Ang pangatlong bagay, maiksi lang po, gusto ko makita, simple lang naman pangako sa mga tumugon na mga alagad. Sabi po sa pangako ng Panginoon, sa promise niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang tawag po dyan, sa wikang banyaga ay personal, empowering presence of God. Ang sarap personal. Kung ikaw ay tumugon, sa'yo mismo. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan ayon sa kanyang presensya. Sa pagsama niya sa'yo. Dahil ang sabi niya po sa talata, tandaan ninyo, binigyan din ng Panginoon sa Kristo, ako'y laging kasama ninyo. Laging kasama yung presence ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig kong sabihin, tatlong bagay po nakapaloob dito Kung lagi tayong kasama, kung lalagyan ko po ito ng mga talata, pwede po at napakarami. Pero kulang yung medya oras sa atin pagka nilagyan ko po ng talata. Basin niyo, una po dito, sa nakapaloob po dito sa pangako ng Diyos, yung wala hanggang katiyakan ng Diyos, ipinagkakaloob niya sa atin yung eternal assurance of God. Eternal, wala hanggang sa langit yan, hanggang doon sa kaharian ng Diyos. Kalakip yung pangako, kasama natin ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos pa ang maghahatid sa atin hanggang sa langit. Hindi niya tayo iwan, hindi na tayo pababayaan. Basta't yung tagubilin ng Panginoong Jesucristo na bago siya pumanik ng langit, niyakap po natin lahat. Yung tagubilin, sa mga Kristiyano lamang po ito ibinigay. O sabihin natin sa mga alagad, wala na po yung mga alagad Yung mga alagad ang ginawa nila, nagturo sila sa iba. At yung tinuruan din sila hanggang sa makarating sa ating kapanahunan. Ibig sabihin, by generation sa pagsunod, nakasama tayo lahat na Kristiyano. Ang kailangan natin sumunod ngayon, sa tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ay nabuhay na maguli, na magiging katuparan ng kapatawaran ng lahat ng nagsisi ng kasalanan at malilinis ang kasalanan ng lahat ng nanampalataya at susunod sa lahat ng utos. Yan po tinatawag na eternal assurance. Wala hanggang katiyakang mula sa Diyos. Yan po. Ibig sabihin, habang nandito pa tayo sa lupa, ang isa pong ibig sabihin ng Diyos na kasama natin ng Diyos, wisdom in times of confuse. Yung kalituhan. Lalo sa panahon ngayon, hindi mo alam kung alin ang totoo. Pagka nakikinig ka ng balita sa YouTube, nakikinig ka ng balita sa TV, nagbabasa ka ng balita sa FB tungkol sa COVID, malilito tayo. Pero pagka tayo sumusunod sa tagubilin ng Diyos, bibigyan tayo ng Diyos ng
karunungan sa panahon ng ganitong kalituhan sa buhay. Bibigyan tayong tiyak. Alam niyo po, pagka naalala ko yung talata sa Mateo 18:20, dalawa o tatlo nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako. Yung presence of God, pagka meron kayo re-resolve ang problema, yun ang context ng Biblia eh. Meron kayong pinag-uusapan, suliranin, the presence of God is there. At yun po isang mahalaga, bagamat hindi ko na isulat, ni-recall sa akin ng Diyos sa March 18:20. Napakahalaga. At ganun din po, pag sinabi ng Diyos sa talatang ito, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. In times of chaos, in times of need, in chaos, God is present to provide our need. Ang ibig ko pong sabihin, sa panahon ng ating pangangailangan ng kaguluhan ngayon, ang daming umiiyak, nagugutom, walang trabaho, hindi alam kung saan pupunta ang pagamutan, maraming nagkasakit, hindi makapunta sa pagamutan. Pero maliwanag po ang sabi ng Biblia, yung tagubili niya, tinanggap natin, hinakap natin, ang sabi ng Diyos, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. And that is eternal, hanggang kasama tayo ng Diyos. In times of need, tandaan po natin, God is present. Tandaan po natin, our need in times of chaos, God will provide. Ibibigay po ng Diyos sa karamdaman, sa pinansyal, kayang ibigay ng Diyos. Basta't iyanakap po natin ang tagubili ng Diyos. Mga kapatid, mga magulang ko, mga kasama ko, tayo pong nagpapahayag na tayo mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Sa atin po ito tinagubilin. At nagbigay po siya ng tagubilin sa lahat ng kanyang mga alagad, umayo. Isa ka ron kung nagsasabi kang Kristiyano. Gawing alagad niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na inilagay niya sa atin lahat. Turuan sila, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Turuan sumunod sa lahat ng inuutos ng ating Panginoong Hesukristo. Mararanasan natin ang kanyang walang hanggang pagsama sa buhay natin. Alam natin, pag sinamahan tayo ng Diyos, kahit ganong kabigat ang buhay, nagiging magaang. Nagiging magaang. Kahit ganong kabigat ang buhay, pag sinamahan tayo ng Diyos. Hindi po sinungaling ang ating Diyos. Kapag sinamahan tayo ng Diyos, ang kailangan lamang po natin lahat, yakapin po natin ang tagubilin ng Diyos para marami pong maging alagad. Hindi lang po basta't maging alagad, mapatawad din ang kanilang kasalanan, malinis ang kanilang buhay, at maranasan din nila ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong lang po handa ka bang sabihin ngayon sa ating Diyos, Panginoon, nais ko pong yakapin ang tagubilin mo. Tulungan mo po ako, magampanan po ito. Sa lahat po na magsasabi, aanayahan kita sumunod sa maikling panalangin. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, sa pangalan mo po, Panginoong Hesukristo, salamat po na ikaw ang nagtagubilin sa akin bilang alagad mo. Humayo po ako na may kababaang loob, may pag-ibig sa aking kapwa. Na masabi ko, mapangaral ko sa kanila na ikaw ay misang namatay, nilibingat na buhay na maguli sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng nagsisi. Tulungan mo po ako, Panginoon, at turuan ko silang sumunod sa lahat ng niutos mo. Ama, tulungan mo po ako. Ako ang maunang sumunod sa lahat ng inuutos mo. Handa po ako, Panginoon. Narito po ako, Panginoon Jesucristo. Itinatalaga ko sa iyo ang aking buhay ng buong puso,
kaluluwa, lakas at isipan. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Patuloy po tayong dumalangin sa Diyos Ama. Salamat po sa katotohanan ito, sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli. Malinis ang aking kasalanan, malinis ang kasalanan po namin lahat sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa amin. Salamat po, magiging makabuluhan ang aking pananampalataya at ang pangangaral ng maraming mga lingkod mo ay mayroong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos. Pinagpala mo kaming lahat at pagpapalain mo dakilan, Diyos, ang lahat ng nakinig ng iyong aral at makikinig pa sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming po salamat. Pinagpala mo po kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Sa magandang umaga po, purihin po ang ating Diyos. Amen.